Hindi ko po natanong kung siya'y may sipon, pero siguro dahil sa sobrang lamig, baka normal lang. Kahit naman po tayo, ako nga po medyo kumakatikati yan, lalo siguro normal lang sa weather. Pero he's okay. He's okay. Hello mga kabibig, welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So, kumusta mo mga Bisaya dihan mga OFW sa Middle East? Kumusta na oy? Naku, alam nyo ba kung ano ang trending news ngayon? Naku, grabe. Anong nangyari kay Marcos? Nag-espes-espes palagi si Marcos. Oy, ito yung nangyari. May sipon na lumabas sa kanyang ilong. Ano nga? Bakit ganun? Diba? Parang sabi ng ilang netizen, unhealthy na yata si Marcos. Kasi hindi na niya kaya ang sobrang lamig sa kanyang katawan. At nakakahiya kasi posible itong mabalita worldwide. Parang unhealthy, ang dumi, ang dugyot. Naku po mga kabibig. Sabi kasi sa mga balita-balita ngayon kabibig, ayon sa initial na report, tanging si Marcos Jr. lang ang kaisa-isang presidente o head of state ang dumalo sa 17th session of the Commission on the Status of Women sa United Nations. Anong point ni Marcos? 'Di ba? Si Marcos lang ang presidenteng umatin doon. Anong gusto niyang ipaabot sa mundo na he's very caring sa mga kababaihan? Kabaliktaran naman ah. 'Di ba? Gusto niya ma-impeach si BP Sara. Wag na nating anuhin, oy. Wag na tayo magmangmaangan pa, magbulag-bulagan pa. Si BP Sara isang babae. Oo. Tapos parang kinakatay na nila yung pagkatao ni BP Sara. Every now and then may mga tira sa kung ano-anong klaseng tira. Ngayon si Marcos speaker, speaker sa Commission on the Status of Women sa United Nations. Hindi ba kabaligtaran? Parang, Marcos, are you okay? Nako, parang hindi mo nakilala yung sarili mo. Parang sobra mo ng paepal para sabihin talaga na you really concerned about women and you're fighting for women empowerment. Parang hindi yata ah. Oo. Wag na tayong magmangmaangan. Ang ibang mga bansa ay nagpadala lamang ng delegates or representative sapagkat ang event na ito ay hindi naman kadalasang pinupuntahan ng mga presidente or head of state. Oo naman. Alam naman na ng presidente or head of state na hindi ito masyadong it doesn't mean na yung women's status of women's or commission on status of women's ay importante sa ngayon ha. Kasi ang buong mundo is facing giyera ngayon. Pagtaas ng presyo ng langis. Uunahin pa ba nila yung Commission Status of Women kumpara sa ekonomiya nila? Kumpara sa bumabagsak nilang ekonomiya na apektado sa tension ngayon sa Middle East? Hindi, kung ikaw presidente, magpapaepal ka pa talaga doon at mag-usap-usap tungkol sa women empowerment, na pwede mo naman gawin yan sa bansa mo, na pwede mo naman magkaroon ka ng isang celebration for women empowerment, talagang dapat pumunta ka talaga sa United Nations para sabihin sa buong mundo na ako ay nagmamahal, caring for the women. Nako. It is highly unusual for a president to attend the CSW because it is an ECOSOC, Economic and Social Council body, not the General Assembly. Most world leaders save their UN travel for the high-level week in September. Oy! So, sabi ng ilang netizen, nako, front act lang yan ni Marcos. Baka iba ang pinuntahan ni Marcos doon. Baka nag-deliver yan ng mga maleta-maleta. Sabi ng isang netizen, alam mo naman ang netizen na habang nabasa nila itong confidential na istorya ngayon, biglang naipaisip nila, ganun ba? Baka nag-deliver ng maleta-maleta sa ibang bansa. Tinago. Kasi ito hindi nga nag-attend ang mga presidente or head of state. At ito pa kabibig. Dahil sa sobrang kaipala ni Marcos, parang
hindi yata nagustuhan ng ating Panginoon ang kanyang ginawa, na paepal, ay lumugsot ang sipon sa ilong. ay, nagtabisay ang sipon, sabi ni Dinia Obero. Ew, nakakasuka. Panikma po oy. Ayan, nahulog na sa iyong labi at may OMG, kinain mo. Hala, sabi ng netizen, kinain daw. So, sa sobrang paepal ni Marcos, nagpapabilib na nagpapaganda ng kanyang imahe, nagmukha tuloy siyang dugyot. Nagmukha tuloy siyang cheap, sabi ng mga netizen. Sabi ni Janet Natad, ew, kadiri, presidente ba yan? Baka not feeling well lang si BBM, di ba? Baka may explanation ang Malacanang hinggil sa ano pang nangyari kay BBM, bakit may lumugwa na sipon sa kanyang ilong. Sabi naman ni Claire Castro, makinig tayo bibig ha. Hindi ko po natanong kung siya'y may sipon, pero siguro dahil sa sobrang lamig, baka normal lang. Kahit naman po tayo, ako nga po medyo kumakatikati, alam mo na, siguro normal lang sa weather. Pero, he's okay. He's okay. Hindi ko po natanong kung siya'y may sipon, pero siguro dahil sa sobrang lamig, baka normal lang. Kahit naman po tayo, ako nga po medyo kumakatikati, alam mo na, siguro normal lang sa weather. Pero, he's okay. Pero, dapat kasi mag-speech ka, dapat prepared ka, no? Dapat chinek mo yung katawan mo kung okay ka ba, kung may sipon ka ba, you have to take vitamins or you have to take medicine para ready ka sa speech mo. Kakasinghot, sabi ni Yen. Hindi normal. Dapat bago humarap sa madla, nagsinga mo na siya. Bakit mo tatanungin kung may sipon? Pamilya ka ba o doktor? Sabi ni Manorine. Hoy, fake news, tigilan mo ngayong pagtatakip sa amo mo. Sabihin mo ang totoo, puro fake news ang sinasabi mo. From Berm Castillo. Tanungin mo, trabaho mo yan. Ikaw ginawa, tagapagsalita ng Pangulo. Normal ba yan? Hala. Hay, naku, Claring. Pinadalhan mo sana ng balde si BBM para pagsalo ng sipon niya. Hala. Yun yung kabibig. Napag-usapan na talaga itong sipon-sipon. Napanood yung ba ang video, kabibig? Kadiri, kabibig. Oy, presidente ng Pilipinas. Biglang may lumugsot na sipon sa ilong. Ay, nako. Napanood yung ang video? Ay, gusto yung panoorin? Kasi panoorin yung ang video. Hindi ko po natanong kung siya'y may sipon, pero siguro dahil sa sobrang lamig, baka normal lang. Kahit naman po tayo, ako nga po medyo kumakatikati, alam mo na, siguro normal lang sa weather. Pero, he's okay. He's okay. Sasalita siya sa women's conference. Women's. Kailan ba naging advocacy niya ang kababaihan? Di ba? Sa New York yun. So yun na nga, kabibig, napanood yun na ang video. Wala tayong magagawa, nangyari na, pero memorable experience ng BBM. History na to. History na to, mga kabibig, na maaalala ng mga tao si BBM na lumugwa ang sipon habang nag-speech. Pero sabi naman, kabaliktaran naman yung kadramahan ni BBM, Women's Empowerment, Women's Conference, tapos anong ginagawa niya kay BP Sara? Anong ginagawa niya sa pamilyang Duterte? Halata naman na may kaugnayan siya sa impeachment ni BP Sara. Diba? Hinayaan niya si Martin Romualdez sa impeachment ni BP Sara. Sabi ni BP Sara na ang ugat ang ulo, ang mastermind ng impeachment ko si Martin Romualdez. Kung talagang si BBM is concerned for women empowerment, sana hindi niya hinayaan na magkaroon ng impeachment ni BP Sara sa Kongreso. Diba? Women empowerment ba yan? Nakakahiya, no? Hindi ko alam kung ano ang nakain ni BBM, kung ano ang nasighot ni BBM. Or talagang paepa lang siya ba para mapag-usapan, or may hidden agenda kung bakit nagpunta ng New York. New York daw, mga kabibig. Diba? So, yun lang, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong reaction dito? Yung mga loyalista sabi ko, concern kami ni BBM. Anong nangyari sa amo namin? Amo? Concern sila na baka anong mangyari kay BBM, okay lang ba? Sipon lang yan, normal lang yan. Normal nga ang sipon. Pero bilang isang, presidente, dapat before ka tumungtong at ma-speech doon, dapat alam mo yung katawan mo, yung health mo, yung kaya mo ba or hindi.
Pero sabi ng iba, sintomas na yan. Hala, sintomas daw. Sintomas na yan pag hindi healthy. Agad madaling magkasakit. Lalo na kung may sakit kang dala-dala, madali kang matapuan ng sakit, ng viruses. Oh. Yun lang kabibig ang ating Litis Libag-Libag for today. Ano ang iyong reaction, opinion hinggil dito? Comment down below. Alam ko, pinag-uusapan nyo na, pinagtawanan nyo na to, yung iba concerned kay BBM. Pero ganun talaga mga kabig, wala tayong magagawa. Nangyari na. Parang minarkahan na ni BBM ang Pilipinas na mahilig sa sipon. Bye everyone, see you next time.